Good afternoon, guys. So, ayun, kukuha lang ako ng aking panali sa buhok. Ang tagal ko hindi nag-vlog kasi ang daming ganap sa buhay, ang daming meetings na inasikaso, etc. etc. At ayun, ako'y nagbabalik naman for today's video para magluto ng pork steak. Actually, last week ko pa gustong mag-shoot or mamili ng mga ingredients for pork steak. Yun nga lang, hindi ako makahanap ng tiyempo kung kailan ko ba siya pwedeng ma-shoot kasi sobrang gahol na sa oras, ang dami na ring meetings na kailangan tapusin. Tapos pakita ko sa inyo, guys, kasi ayun, alis na rin ako in a while. Lulutuin ko lang to, imamarinate ko yung, wait lang, punasan ko muna. Ayan, imamarinate, so kung ilalagay, ang gulo ko. Ayan, imamarinate ko lang muna yung aking pork, pero meron na akong binili ditong oil. Nag-grocery na kami ni El, kailan ba? Monday. Pero dinagdagan ko lang din naman ngayon. Tapos bumili din ako ng pepper, lagay ko muna here. Tapos yung ating, ayan, white onions. Ang guluho ng camera, naku, pagpasensyahan nyo na. White onions, 3 piraso, pero malalaki naman yan. Ito, tinaw ko yung tocino. Ilalagay ko lang siya sa rep. Kasi akala ko, meron akong meeting agad. Pero yun nga lang, marami pa namang time. Tapos bumili din ako ng mga, dito ko na lang ilalagay yung aking mga kalamansi. Ayun, hindi ko, nakalimutan ko na, guys, kung magkano yung sa kalamansi, pero ayan siya. Imamarinate ko lang muna yung itong aking pork chop na binili. So, ang binili ko were 277 pesos. Pero 380 talaga yung kanyang per kilo. So, ako ba pwedeng i-marinate yung yung pork, sorry. Yan, dito ko na lang siya i-marinate. So, wash lang muna natin saglit. Para, ay hindi, alam ko na kung saan. Dito na lang. Yan. Itong lagayan na to, guys, nalagyan namin siya. Ang dami naman nagkakahulog-hulugan. Itong lagayan na to, guys, paano ba? Ayan. Wait lang. Meron ako naalala. So, dala-dala ko na nga pala yung aking ilaw for vlogging. Ayan, guys, hindi ko alam kung maliwanag or sobrang awkward ba na meron akong ilaw. Pero, yun, ilabas ko na yung aking biniling pork steak. Malapit lang actually. Ang maganda dito sa apartment ni El, marami, paglabas mo, ang dami mong makikitang establishments. Tapos, malapit din yung palengke. So, ito na nga. Wala pang 1 kilo yung binili ko sa pork chop. Actually, isa siyang whole na ganyan. Paano ba ito? Ayan, isang whole. Pasensya na, guys, talagang dinedemo ko sa inyo. Ayan, isang whole na ganyan. Pinakat ko lang siya into 2 para mas marami yung magawa. Since kami lang naman ni El, so mas gusto ko na mas maliliit. So, ayun, ilang piraso din to. Actually, ilalahat ko na lahat ng kalamansi para mag-marinate siya agad kasi I need to leave before 6 p.m. So, hugasan ko lang. Yan, actually, wala rin kaalam-alam sa El na ngayon ko natululutuin. Pero, nung isang araw ko pa sa kanya sinasabi na, Love, parang gusto ko magluto ng pork steak. Pinapanood ko pa nga sa kanya. Inaaya niya ako na gumawa kami ng pork steak. Yun nga lang kasi, ang kalaban is busy siya, busy rin ako. So, paano na? Ikakat ko lang. Since marami pa naman akong time, why not hindi ko siya gawin? So, yan. I-drain ko lang yung pork para kapag nag-marinate tayo via kalamansi, toyo, lalagyan ko ng konting suka, toyo, pepper, ayun, walang water na sumama sa kanya. So, i-drain ko lang, tapos, init. Alisin
ko na yung... Asan ba yung strainer? Ito. Ang aking mahiwagang... Yan ang aming mahiwagang strainer. Para hindi ako mahirapang magtanggal ng buto sa kalamansi. Ayun. Diba? Para kasi kapag magluluto, ang hassle pa niyan, gawa nga ng kailangan pa, tatanggalin mo yung buto, so ganyan i-strain na lang para, nakikita yun, naglalapot ako sa vlog. I-strain na lang para lahat ng katas ng kalamansi is makuha. Siguro mga 1 hour na lang yung aking cooking time. At gagawa ko na lang ng paraan. Actually, mabilisang ano lang to. Mabilisang cooking vlogs. Kasi siguro ang next ko na na-upload sa Saturday. Kasi yun yung day off ni... Yun yung day off ni El. Alam niyo naman, di ba, na kapag day off ni El, so hindi pa pwede hindi kami kakain sa labas. Naging routine na namin yun. Hindi ko ba alam kung bakit. Although hindi naman siya, correct me if I'm wrong, hindi naman siya nagiging, parang lumalabas sobrang gastos namin. Hindi naman ganun, guys. Kasi, syempre, nag-earn din naman kami ni El. So, bibihira na lang din kami magkasama dahil nga sa schedule ng kanyang work. So, kapag off niya, yung work ko naman is sobrang luwag ng schedule. Schedule, guys, schedule. Baka mamaya kung anong luwag yan, naiisip niya na naman. Sobrang luwag na naman ng schedule ko, so pwede akong mag-cancel ng meeting, pwede akong umabsent, pwede akong walang gawin, pwedeng hayahay lang ang buhay kapag day off ni El. Pero kasi si El, kapag magde-day off siya, as in yun lang talaga yung time para makapag-me time siya kung gusto niya kung ano man yung balak niyang gawin sa kanyang day off. Pero I am sobrang blessed kasi nagkaroon ako ng partner na grabe. Naging ano ba to? Open forum na ba? Pero ayun guys, maichika lang na sa tagal-tagal kong nagkakaroon ng partner or ng karelasyon, ayan. Yan, sinisimot ko hindi ako nag-aaksaya ng kung anis-anin. Sa tagal-tagal ko guys, na nagkakaroon ako ng mga partners, kay El ko lang talaga na feel yung gantong relationship na hindi nagra-rush. Wow. Hindi ko wala akong kailangang patunayan. Hindi ko kailangan magpakita ng tao. Although, hindi ko naman, since day one naman, hindi ko naman plinastic talaga si El. Just so happen na, ayoko i-share dito kung ano man ang init. Kung ano man yung real history namin ni El. Siguro ko-consult ko siya, baka naman kasi, syempre, as a respect din, kailangan alam niya rin na maglalabas ako ng statement na ganito sa vlog para hindi rin naman siya mabigla. So, paminta. Yan. Uy, naparami. Pero okay lang yan guys kasi I love pepper. Syempre, meron din kailangan. Yeah. Not sponsor pero ito talaga lagi namin binibili. At wait lang. Lagyan natin ng konting, syempre, ilalagyan natin ng konting suka. Paano ba ito? Ang messy ng hands ko. Ayan. Sana ba ako? Dami ko na kasing chinichika eh. Yun na nga, so sa dami-dami ng naging partner ko, hindi ako gustuhin way back before. Pero, ayun, si M lang siguro yung partner ko na nagtagal kasi ilang taon na rin naman kami ni Ed. Ano na ba kami? Ilang years na pa? 3 years! Yeah, dagdagan ko muna. Going to 4 years na kami ni El na as together. Hindi naman kami nag-break kasi kapag nag-aaway kami ni El, hindi uso sa amin yung tawag dito. By the way guys, yung kalamansi na piniga-piga ko kanina, ilalagay ko rin siya here. Siguro mga around 30 minutes ko siyang imamarinate. Ilalagay ko lang para sumama yung kanyang
katas at i-massage natin siya. Yan. So, okay na siguro to. Okay na to. Ano ba? Ay, wait. Gusto kong... Ano ba? Ano ba ilalagay ko dito? Yeah. Dagdagan ko ng pepper. Kasi gusto ko ng pepper. Ay. Ayan. Hindi naman umaanghang yung niluluto ko kapag maraming pepper. Yun nga lang, sobrang alalay lang. Kasi, syempre, lahat naman ng sobrang masama. Ay, ayan na guys, na gisa ko na yung... Wait lang, kunin ko lang yung aking phone kasi mag-update ako if ako yung kinukulit na para sa aking meeting. Actually, mga 6 pa naman yun. 6 p.m. pa naman siya. So, meron pa akong 1.5 hours para ayusin, para lutuin ito. So, ito na yung aking onions. So, based dun sa aking napanood, kailangan daw, where's my phone? Okay. Since wala yung aming, since wala yung aming tong, gagamitin ko na lang tong aming wooden sanse para hanguin yung mga sibuyas. At, igisa yung bawang na next. Tapos, tsaka na natin lulutuin yung ating, pork dito sa ating kawali. So, ayan. Hinaluan ko pala siya, guys, ng red onions para invento lang kung masarap ba. Hindi kung masarap, mas dadamihan natin yung red onions. Tapos, syempre, hindi rin mawawala yung white onions kapag magluluto tayo ng pork steak sa mga susunod pang pagkakataon. So, ayan. Since malinis na ang ating pan, isunod na natin yung ating garlic. Nga pala guys, trivia, meron ako napanood na isang vlog. Ang sabi, di ba kapag nagagayat daw tayo or naghihiwa daw tayo ng garlic, kapag amuyin natin yung kutsilyo, correct me if I'm wrong, kapag amuyin natin siya, amoy garlic, tapos yung ating hands, amoy garlic din. So, ang technique daw, para hindi mangamoy garlic, i-open natin itong faucet, paghugasan daw natin, syempre sasabaw na natin, paghugasan daw natin yung knife, igaganito daw natin. Yan, i-slide natin guys, pero, caution, wag ninyong i-slide yung daliri ninyo dun sa mismong matulis na part ng knife. Syempre susugatan kayo nun. So, igaganyan lang daw, parang igaganito lang. Ano ba yan? Ginaganyan lang. Tapos, kung mapapansin niyo guys, amuyin niyo yung hands niyo. Tapos, amuyin niyo rin, nga pala sinabunan ko yun ha. Amuyin niyo yung hands niyo, tapos amuyin niyo rin yung inyong knife kung amoy ano ba siya. Kung amoy garlic pa rin. So, ayan, sobrang init na. At ilalagay ko na siya guys. Oh! Pero itong chopping board, kahit hindi nyo na siya ganon-ganon ano yun ng hands ninyo, basta kailangan, importante guys, safety at hygienic pa rin kapag nasa kitchen. Para naman, syempre, hindi lang naman tayo kakain yan. Ang kakain din naman yan, yung mga taong mahal natin sa buhay. Ay! Dapat pala, nauna kong ilagay yung... Ay, paano ba ito? Dapat pala nauna kong ipinatusta yung pork chop. Yeah, pero nandiyan na yan guys. Rekta na yan. Alangan namang tanggalin ko pa. Pero although pwede rin naman, ilalagay ko na lang yung aking garlic dito sa... Ilalagay ko na lang siguro yung garlic dito. Para maitoasted ko yung ating pork na mabilisan lang. Yan. Antay lang natin mag-golden brown yung garlic. Ako sa kitchen, guys, trivia lang sa kitchen, ayoko yung, di ba, magluluto. Tapos, merong may iwan na kalat. Kaya hanggat maaari, kung katulad nito yung chopping board, pwede naman yan mamaya, hinugasan ko na rin siya para less sa hugasin. At saka less sa
trabaho kailangang ayusin sa kusina. Ayan. Grabe guys, I am so kinikilig kasi ang liwanag na. Ayan, ito yung ating minarinate. So, hindi ko na hiniwalay ng lalagyan yung garlic tsaka yung onion. Kasi, ilalagay ko rin naman sila agad. Tapos, ayan, hinati ko sa dalawang batch yung pagsalang nitong pork. Pagmamantikain lang natin siya, yung parang ihaw style. Tapos, ito, ilalagay ko sa plate. And then, susunod natin to. Tapos, tsaka naman natin, this is my first time na meron akong ilaw. So, medyo naninibago pa yung aking eyes kasi sobrang sensitive niyan pagdating sa mga ilaw-ilaw na ganyan. So, take ko na lang kayo guys kapag naluto na yung aking lutong bahay na pork steak. Okay, update. Ayan, ito na yung second batch. At, syempre, tinanggal ko lang yung mga buong kalamansi talaga. Tapos, ito na yung ating first batch. Ayun guys, ang sarap ulamin pero pang pork steak yan. So, ito, pag binaligtad ko na to guys, ihahalo ko na itong first batch. Tapos, ilalagay ko na rin itong sauce. And then, sunod ang onions at garlic. So, mausok lang.